Hello guys! Naglalaro kami dito ni Maverick. Ang likod-likod niya na. Hindi naman siya ganito kalikot dati. Diba? Tignan nyo guys, ang likod. So ngayon, kikwento namin kung paano kami nag-prepare sa kanyang pagdating. So tara! Kwentuhan na tayo! In 3, 2, 1, let's go! Balik tayo noong 2024. Ito yung panahon na akala namin normal na araw lang ang lahat. Si Beverly, 28 weeks pregnant noon. Maayos naman ang paramdam niya kaya pati kaming pumunta sa ospital para sa aming regular check-up. Routine lang, ika nga. Regular check-up lang si Beverly nung day na yon sa Langley Hospital. So nung nasa Langley Hospital kami, so habang nag-aantay nung tawagin siya nung nurse, nag-iisip muna kami nun, uy, sakto, pagkatapos nito, saan tayo kakain? Sa McDo ba? Or Jollibee? Sabi niya, mamaya na natin pag-usapan after nung check-up. Sabi ko, since akala namin ang check-up is between 45 to about an hour lang at most. Yung pala, may ibang mangyayari. Ito, nurse, kamusta po yung result po for Beverly? Yung kanyang BP, kamusta po? Parang Tagalog, kaya pala ako hindi maintindihan English. Nurse, what's the update of Beverly's result for the blood pressure? Martin, English. her blood pressure is at 160/110. She's not leaving this building today. She's staying here with us until she delivers the baby. Hindi kami makakauwi. So yun, akala namin 45 to an hour, yung pala hindi na kami makakauwi. So ang findings sa hospital kaya hindi muna makakauwi si Beverly kasi meron na siyang symptoms ng pre-eclampsia. So medyo technical term hindi ko alam, pero ang alam ko lang due to high blood pressure, delikado yung pag nagbubuntis kasi ma-affect yung baby, much more si Beverly. So ang sabi sa amin ng hospital, i-bed rest muna si Beverly kasi i-monitor yung baby. Either mapalabas siya ng 28 weeks or try pa nila mag-extend hanggang sa makakaya. Yung running joke nga dito sa Canada na kapag dito ng anak, walang babayaran, parking lang. Since napaaga kami ng puntad ng hospital, magtatagal kami for about, hindi namin alam, pero more than a week for sure. Binigyan na kami ng parking pass. So, technically, wala kaming binayarang parking. So, yung time na nasa hospital kami, yung bills, hindi ko na siya iniisip. Ang iniisip ko na lang, naku patay, hindi ko pa alam ang gagawin. Wala pa akong dalang damit, magdadala pa ako ng maleta. Lahat, damit ni Beverly, titira kami sa ospital. Paano na yung work? Wala pa kaming crib, wala pa kami stroller ni Mabi, oh no! Paano na? Ngarag stress. Oh no! So nasa hospital kami for about 2 weeks bago siya manganak. Within those 2 weeks, nasa hospital lang din ako. Buti pumayag yung office namin na imbis na work from home, work from hospital ako. No? So, di ba? Home age. You get the joke? So ayun, work from hospital ako nung time na yon. So buti naman ganun ka-flexible yung company, same as yung work ko. So nandun ako sa desk nung yung kainan ng pasyente. Doon ko nilagay yung setup ko ng laptop. So makikita nyo dito. Yan yung itsura niya. So after 2 weeks, okay pa si Beverly na monitor siya, which is kaya pa nilang i-push nung New Westminster Hospital na sige, baka kaya pa ng another week, baka 31 weeks pa natin ma-deliver si Baby Maverick. So nag-decide ako na bumalik ng office. So pagbalik ko ng office, parang 1 day lang ako noon nasa office. So nakatapos pa ako ng whole day. Nung uwian na, sabi ko uwi muna ako ng bahay, kuha ng mga gamit. Tumawag na si Beverly. Sabi ni Beverly, sabi ng doctor, baka manganak na daw ako kasi iba na yung heartbeat ni baby, hindi na siya ganun ka-active. Kasi before nung past few weeks, okay pa yung heartbeat niya, nakakaya pa kahit may pre-eclampsia na si Beverly, parang kaya pang i-push. Pero nung on that day mismo, hindi na talaga. So nagmamadali ako from office sa Abbotsford. Drive agad ako ng New West. Nung nakadating na ako ng hospital, nandun na si Beverly sa may delivery area. So nandun na rin yung mom niya.
na kinakabahan din. Well, ako kinakabahan din nun. Medyo lumalamig na yung kamay ko nun. Sabi ko, kasi hindi ko talaga alam ang gagawin. Wala akong idea kung paano ba lalo na kung magdi-deliver si Beverly nun as emergency C-section. So talagang wala akong idea. Parang pagpasok ko doon sa hallway na parang anong gagawin ko? Dapat mukha pa din akong strong para hindi ma-stress si Beverly. Yung mga ganung bagay. After a couple of hours, nung nakarating ako nung 5, nag-start na nag-prepare ng delivery room for Beverly. So pinaprepare na siya na mga around 8 o'clock, mga ganun, or mga before 8. Siguro quarter to 8. Hindi ko lang sure kasi wala na rin akong sense of time nung moment na yon, kasi talagang iniisip ko lang si Beverly saka yung si Maverick. Silang dalawa lang iniisip ko nung moment na yon. So yun, nung pinagaw na siya, pinagbihis. So ako din daw, magpapalit lang din daw ako ng gown just in case natatawagan ako na sumunod dun sa delivery room. Kasi at first hindi muna ako pwede doon sa loob habang tinutok ako pa siya ng epidural, yung, di ba, binibiyak yung tiyan, wala pa ako. So, nandun lang ako sa parang waiting, no, naka-scrub suit, nakaupo lang. So, parang ganito, nakaupo lang sa hospital nang nag-iisip, na parang kinakausap ako ng nurse nun. Wala talaga akong ma-response eh. Kasi kinakausap din ako ng English, di ko pa alam ang gagawin, tuliro pa ako, ang dami ko nang iniisip, masagot ko lang, yes, maybe. Ayun, tapos nung time na yun, tinawag na ako sa loob. Pasok na daw ako. So nakita ko sila, si Beverly medyo groggy na dun sa anesthesia. At ayun na nga, finally, na-meet na namin si Maverick in person. Noong nakita ko na okay na si Beverly at maayos si Maverick, doon lang ako nakahinga ng maluwag. Nawala lahat ng pagod at kaba. Dahil 30 weeks lang siya, Maverick went straight to the NICU for incubation and eventually sa step-down care. Dito mo talaga masasabi kung gaano kaganda ang sistema ng Canada. Isipin nyo yun, hindi kami bilyonaryo. Wala kaming special connections. Pero ang treatment sa amin, parang VIP. From 24/7 monitoring ng mga nurses hanggang sa pinaka-high-tech na incubator. Lahat yun, binigay nila para siguraduhin mapubuhay ang anak namin. In the end, 2 months siya nasa hospital. 1 month sa NICU, 1 month sa step-down care. Ngayon, eto na siya. Walang makapagsasabi na premature baby siya. Salamat sa sistema. Share lang namin yung experience namin kay Maverick, kung paano siya pinanganak at kung gaano kaganda talagang healthcare dito sa Canada. So yun lang yung i-share lang din namin ngayon. So sana nag-enjoy kayo. Medyo natagalan tong sumunod na video pero pinipilit ko weekly upload para sa inyo. So ito na tayo sa shoutout portion. So, di ba, pinangako kada vlog may shoutout portion. So, mag-start na tayo. So, shoutout ko lang kay Alba Fambam. Hello po sa inyo. So, vlogger siya from Calgary. Ito po yung kanilang YouTube channel. So, shoutout Alba Fambam. Next is Canadag Adventures. Hello po ma'am. Hello po. So, new subscriber din po sila. Salamat sa support. And nagbablog din po siya. At ang kanyang channel ay ito. Paki-follow din po. Paki-follow. Thank you po sa support. Thank you. So, shoutout ko nga din po pala si Chris Marie from Squamish. Hello po. Salamat sa support. Salamat. And si Arvin Esteban from Singapore. Hello. Shout out. Hello din po pala kay Martin Marte. Hello. Thank you po sa pag-subscribe. Hello there in Philippines. Hello din po pala kay John Sibog. Hello John Sibog. Thank you po. Salamat. And meron din po akong 2 new subscribers from USA. Sila po ay si Sir Mar Maldonado.
at si Andrea Jedge. Ito po yung mga channels nila. Ito po, mga YouTubers from US. Yan, paki-follow po sila. Maganda rin ang journey nila from US. So, si Andrea Jedge is nurse. And si Andrea Jedge ay nurse from US. Si Andrea Jedge ay nurse. And then si Sir Mar ay isang engineer na panailangan travel. So, yun. Hello po at salamat sa suporta. Thank you po sa inyo. Thank you. Iahabol ko nga din po pala ang isa pang vlogger from US. Si Sir Arnold Booker. Idol po yan. Idol sa basketball. Paki-follow din po ang kanilang channel na ang Fam Bookers TV. Paki-follow po yan. Legit, ang gaganda ng mga family vlogs nila, saka lalo na yung pinapakita mga area. Thank you po. Doon sa gustong magpa-shoutout, comment down below lang po dito sa video and shoutout ko po kayo sa next vlog. So, yun lang po. Salamat sa pakikinig. Thank you po. Yun, ingat po kayo dyan palagi. Salamat po sa pakikinig sa aming kwento dito sa Canada. Bye-bye! Bye-bye! Bye! Sa huli, naniniwala ako na lahat ay may proper timing. Minsan, akala natin hinahamon tayo ng tadhana dahil napaaga, dahil mahirap, o dahil hindi ayon sa plano. Pero as long as nakaplanong lahat at sinasabayan natin ng tamang dasal at sipag, ibibigay ng Diyos ang nararapat sa atin. Kaya Maverick anak, kung mapapanood mo man to balang araw, gusto naming malaman mo na lahat ng hirap at sakripisyo namin ni mami mo ay para sa iyo at para sa pamilya natin. Ikaw ang pinakamagandang kwento namin dito sa Canada.